Nag-trip ata si Casaldi. Baka ito yung ano? Senator Amy, baka ito yung sinasabi mo nagda-drugs? Ha? Hindi kaya ito yung nagda-drugs? Putya, hindi pa speaker si Speaker Martin nun. Gusto ko sanang i-research kung congressman na ba si speaker nun eh. Noong 2022. Paano siya inutusan? Eh di may alam si Digong. O di pa rin siya appropriation na nangyari. O ulit, take two. Cut. Another take. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. Pucha, si Alcantara, ikaw pala mastermind Alcantara eh. Walang yaw. Ano ba? Sino ba? Sino talaga big boss? Pucha, naloko na tayo. Anong nangyari? Ulit nga, no? Manunod nga ako ng mga, ano? Kahit si Robin Padilla, maguguluhan sa inyo eh. Bad Boy 3 kayo nun eh. Oh, panoorin nyo Bad Boy 3 ha. May nag-react na ba ditong iba? Type nyo nga dyan kung sino nag-react mo dyan. Pangkatangahan to. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Marty Sayo. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Sa Valle Verde? Hindi naman masyado exclusive dun ah. Tapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng mali. Sino yun? Sino yung Jocelyn Sereno? Bagong unlock character yan ha. Oh, search na yan. Maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala. Wala eh, yan na yung mali eh, no? Kasi sabi ni Gutesa, nag-deliver daw sila sa inyo. Nung inakyat daw nila, 48 billion, 48 na, na maleta. Pagbaba daw nila, 35 na lang. Hindi ako hindi ako makakapaniwalang ganyan eh, no? Parang napakadaling Domingo eh. Kaya naman kung ako si Gutesa, no? Kung ako si Gutesa, tapos 3 lang kami, kukunin ko na yung kahit mga, kung ilang bilyon yan eh. Diba? Oh, gagawin ko, kukunin ko na 1 bilyon. Diba? O kaya kalahating bilyon. Paano nila ako sisitahin? Dispal ko lang din nila yun. Diba? Parang napakadali eh. Hindi ganun ka foolproof. No? Oo nga eh. Boring ang tula niya. Na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Pucha, asan na? Asan na? Puta, bakit 56 lang?
Eh 24 billion per year. What the heck happened? Where did it go? Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan. Yun pala eh. Hindi na nabubuo. Hindi nabubuo. Okay. Kaya naman pala eh. Ni Speaker. Kaya yan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Kaya wala talagang galing ng kwento nila, no? Kaya siguro nabuhisit si PBBM, ha? Ayaw nyo akong bigyan ng remittance, ha? Sige, re-reviewin ko yan. Yung budget na ginawa nyo, re-reviewin ko yan pagdating ng December. Hindi kami matutulog, magpupuyat kami, babasahin namin yan 2,000 pages o 2,000 to 4,000 pages ng GAA, re-reviewin namin yan. So siguraduhin namin na makakapag-veto kami ng 190 plus billion. Habang binibito ko yan, gusto ko magdala pa rin kayo ng 2 billion per month. Ganon yung galit ni PBBM. Ba't ginagawa mo na kaming tay-tay niyan, ha? Patungo sa bahay ni Speaker. Tuloy. Sa North Forbes Park, sa McKinley Drive, at nang lumipat siya sa number 14, Nara Street, South, Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala. Yan ang maganda. Ipakita mo yung text ngayon. Dapat yan ang... At ang mga text po na to, ipapakita din po natin kasabay po ng video na to. Ganon! Na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus. Paulit-ulit ka na eh. Ilang beses mo ba kailangan ulitin yan? 55 billion plus. Ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan. Magagalit siya si Marcoleta niyan eh. Inulit mo, may nilagtawan ka eh. Balikan mo! Dahan-dahan lang kasi, relax ka lang. Sasabihin sa'yo ni Marcoleta niyan. Ni Speaker. Parehas pala kayo ni Gutierrez ang tanga eh. Oh. Kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November... Bumalik ba tayo? Inulit lang. Bumalik tayo, no? Sorry. Kala ko. 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, pinapagalitan. Mga kwento naman nito ni Saldi ko. Paano mo nalaman? Hindi ka... yung video namin nakita ko tuwan-tuwa pa kay ni Speaker Martin eh. Tapos pinalalabas yung eto na yung patunay na medyo ganto, medyo ganyan, patay. Pagtingin ko, pucha,
okay naman yung sinabi ni Speaker Martin sa mga kasundalohan. Yun daw yung ebidensya na korap nga. Mga bobo. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Kita mo yung contradicting dyan? Gusto ni PBBM na isa lang ang kung talagang gusto maging maingat ni PBBM, dumirekta na siya kay Speaker Martin. So, the more, yun yung sinasabi ko, the more na magdagdag ka ng mga characters sa krimen na gagawin mo, the more na may tsansa na may bunganga na magsalita against sa'yo pag nagkataon. Instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Caris dahil ito raw ang draft of point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya. Talagang nagda-drop sila ng pera talagang sa ano lang no? Talagang mga kwentuhan na hindi pinulido yung mga teknikan eh. Nabilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Caris sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, bakit 22 million na lang? Saan napunta yung iba? Kala ko 2 billion ang inihingi. Tapos ngayon ang personal mong dineliver yung 22 billion. Ano yan? Kala ko ba ang gusto ng presidente ay hindi nababali? What the president want, the president gets. Kutya humihingi ng 2 billion buwan-buwan, binigyan nyo ng 22 million. Napakalayo nun ah. 100,000 halos ang percentage. Pagpalagay mo 900%, no? Yung kulang nyo. dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Caris pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Yan, maganda yan. Maglabas ng mga text messages, no? Dito sa Birahan PH, pagka talagang may mga ebidensya, bibira tayo, no? At yan po nabuo ang Pero malabo eh. Ang labo ng malabo to. kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Hoy, abangan nyo part 2 nito. Season 2. Putsang nga lang, sayang nga. That's 9 minutes of our lives na hindi na may babalik, buwisit. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng paumanhin sa inyo. Ha? At sinayang ko yung oras nyo. Ano ba yan? Ano yan? Walang niya, puros kalokohan. Pero talaga, no, yung tibay at lakas ng loob. Ang tigas ng mukha eh. Grabe, walang hiya-hiya eh. No? Talagang walang hiya-hiya. Di na hihiya. Talagang banat kung